paano nga ba natin mapagtatagumpayan yung silent battle na ito? Lahat tayo may battle sa buhay. Amen po ba? Sino dito may mga pinagdadaanan, battle sa buhay, war? Okay, pero ditong binasa natin dito sa scripture na to, iba eh. Iba yung battle eh. Kumbaga, hindi siya basta-basta. No? At ito po yung titingnan natin ngayon. No? Titingnan natin mabuti kung paano nga ba natin mapagtatagumpayan itong silent battle na ito na sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon, tatanungin ko kayo, pag tinanong ko kayo, ano ang opposite ng Diyos? Pag sinabi niyong Satan, mali ang theology niyo. Hindi pwede. Okay, ulitin ko. Tinanong ko kayo, sino yung opposite ng Diyos? Pag sinabi niyong Satan, mali po kayo. Bakit? Unang-una sa lahat, si Satan, ginawa po yan ng Diyos. Anghel si Satan before. Siya nga po si Lucifer, di ba? So, hindi pwede na opposite ng Diyos yung nilikha niya. Nakuha niyo po? Kasi nakalakihan natin yan eh. Parang ang kalaban ng Diyos, si Satan lang eh. Hindi po, mga kapatid. Ang kalaban ni Lucifer, si Michael, the Archangel. Yung kalahi niya rin, o yung kung sino man, anghel din. Anghel sa anghel. Hindi Diyos sa anghel. Hindi po pwedeng maglaban or hindi pwedeng maging opposite ng Diyos yung anghel na nilikha niya dahil hindi niya po ito category. Ang Diyos po siya, walang makakapantay sa Kanya. So wala siyang opposite. Amen po ba? Malinaw po yan. Huwag niyo po ituturo sa mga anak niyo, sa mga bata niyo, si Diyos and then Satan, magkalaban. Siya yung opposite. Hindi po. So malinaw mga kapatid, kailangan niyo malaman na si Satan, sino ang kaaway niya ngayon? Ang kalaban niya. Hindi si Diyos, kundi ang mga anak ng Diyos kayo, ng mga nilikha rin. Ulitin ko. Una pa lang, ang pinaka-opposite ni Satan, ang kalaban niya, yung mga anghel din. May war sa langit eh. Sa pangunguna ni, sino? Michael, the Archangel. Ngayon, nilikha po yun ng Diyos. At tayo rin nilikha ng Diyos. So, ang magiging kalaban ni Satan ay yung mga nilikha rin ng Diyos. Sino po yun? Kayo, tayo. At hindi lang po yun. Dahil hindi niya kayang tapatan ng Diyos, ang lalabanan niya ay mga anak ng Diyos. At kayo po yun. Nakuha niyo po? So, hindi po ang Diyos versus Satan. Yan po yung nakikita ko madalas sa internet eh. Meron pa, nag-ano pa sila ni Satan, tsaka si Jesus eh. Nagbubunong braso. Hindi po yun. Talong-talo na agad si Satan. No match po si Satan sa Diyos. Dahil ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na po yung pinakamataas. So, hindi po, walang magagawa si Satan sa Diyos. Ngayon, ang gustong linawin dito ni Apostol Pablo, tayo po ay nakikipag-battle. Kanino? Dito po sa darkness. Sino po yon? Si Satan. Kaya doon po tayo magpo-focus. Tandaan nyo po, si Satan hindi yan nakafocus doon sa Diyos. Nakafocus po yan sa mga anak ng Diyos tulad nyo. At yan po yung lalabanan niya. Yung mga anghel din na nilikha ng Diyos, yung nasa likeness, and tayo po yun. Ibig sabihin ng mga anak ng Diyos, yung mga nanampalataya kay Kristo. Amen po ba? Yung mga kalaban ni Satan, hindi po yan yung mga nasa labas na, yung mga nasa mundo na, kasi sa kanya na yun eh. Bakit niya pa lalabanan yun? So, ang kakalabanin o kumbaga titirahin o atakihin ni Satan sa mundo na ito ay walang iba kundi kayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabi niyo po sa online, ikaw yun, kayo yun. Kaya mga kapatid, ito yung warning, paalala ni Apostol Pablo para sa lahat na, ang sabi dito, merong labanan. At yung labanan, hindi po siya basta-basta. Hindi po siya basta-basta. Hindi po siya yung labanan na parang iniisip natin ngayon, may kaaway ako, hindi po ganun. So ngayon, itong actually silent siya eh. Kasi hindi mo siya nakikita eh. Hindi siya katulad ng labanan talaga na nakakita na kayo ng boxing, di ba? Suntukan talaga. Pero ito talaga labanan na, kumbaga, masasabi natin medyo mahirap siya. Kasi spiritual yung labanan. Now, paano po natin ngayon mapagtatagumpayan ito? Yun po yung tatalakayin natin ngayon. Paano natin mapagtatagumpayan itong tinatawag natin na silent battle. Number 1, dito rin natin kukunin sa verse na ito. Ang sabi dito, wear the armor of God. Yan po yung una nating titignan, no? Kung gusto mong manalo sa battle na ito against Satan, magsuot ka ng armor. Doon po yan sa verse 11. Sabi dito, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against wiles of the devil. So, ito po yung unang dapat gawin nyo. Kailangan tayong lahat ay may depensa.
para maharap natin si Satan o para manalo tayo sa battle, hindi puro atake. Ganyan po kasi tayo eh. Masyado tayong gusto natin atake tayo ng atake. Pero minsan nalilimutan natin depensahan yung sarili natin. Akala natin, kaya ko to si Satan, mapagtatagumpayan ko to si Satan. Ang tanong, may depensa ka ba? Sa boxing, hindi puro atake. Di ba kaya nga sila gumaganon, di ba, si Pacquiao? Doon may depensa, ibig sabihin, inaano niya, sinasangga niya yung mga bawat suntok na maaaring tumama sa kanya. Hindi siya pwedeng atake ng atake. Kasi pag atake siya ng atake, open siya. Makikita niya ng kalaban, and then pag nakita na open yan, walang depensa, boom. Diba? Ganun po yun. So, hindi pwede na atake ka lang ng atake. Minsan, ang mga Kristyano, nakafocus yan sa pag-atake lang sa kaaway. Nalilimutan yung depensa. Pero malinaw sinasabi po dito, sa binasa natin sa kasulatan, ang sabi ni Apostol Pablo, where suot po natin yung armor of God. Ano ba yung armor? Under armor, no? Yung sinusuot natin, no? Under armor, baka naman. Hindi. So, ibig sabihin nun yung, kung baka pagbabalik po kayo sa ancient time, pag may mga wars, alam niyo po yung mga nakasuot ng full na may helmet, may breastplate, as in talagang punong-puno po yan ng pagdepensa. Ganun po yun, kung nai-imagine nyo, wala lang picture, pero ganun po yun, lalo na nung mga panahon ng Middle Ages. So, kailangan magsuot ka rin, no, na kahit na matamaan ka halimbawa ng espada o ng arrow, okay lang, kasi meron kang depensa. Pero imagine mo kung wala kang depensa. Kasi si Satan, umaatake yan. At dahil umaatake si Satan, kailangan po nating dumipensa. Actually, malawak po itong pagdepensa na to kung tatalakayin natin. Pero, isummarize ko na lang po sa guarding your heart. Bantayan nyo po yung puso nyo. Ingatan nyo po yung puso nyo. Bakit? Kasi baka ma-high blood kayo. Hindi. Ibig sabihin nun, puso, hindi pong physical na puso. Yes, pwede mo rin ingatan yung puso mo. Diba? Ingatan mo yung puso mo. Sabi nga ng mga doktor, ingatan mo yung puso mo, uminom ka ng pineapple juice. Diba? Ganun yan, diba? Pero, ito, yung puso spiritually. Kailangan mo siyang i-guard, bantayan, ingatan. Kasi mga kapatid, yan yung target ni Satan eh. Kumbaga, target lock siya dyan sa sa puso mo. Yan yung gusto niyang atakin. Kasi pag inatake na yung puso mo, hindi literal hindi atake sa puso Pag inatake ni Satan yung puso mo, at natamaan yan, damay na po lahat. So, una agad, nababantayan mo, or kumbaga, isi-secure mo, itatago mo, yung puso mo. Di ba sa boxing, yung ulo, kasi pag tinamaan ng ulo mo niyan, pag tinamaan ka ng solid niyan, bagsak ka. Pero dito, sa labanang spiritual, dapat ang puso mo ang pinakabantayan mo. Ang pinakaingatan mo. Kaya ka nasasaktan eh. Tingnan mo katabi mo, nasaktan ba yan? Hindi kasi binantayan ng puso. Kaya ka nasasaktan. Hindi mo binantayan yung puso mo. Ang pinairal mo kasi, emosyon. Okay, now, dito tayo papasok. Bibigyan ko kayo ng 4 dito na dapat yung bantayan. Nakapalibot na dito yung heart eh. Pero dito, unahin natin to. Una, guard your mind. Konektado po yan. Yung mind sa puso. So dapat, kasi ito yung sa lahat ng titignan ng Satan, yung mind natin, yung pupunteriyahin niya. Paano yon? Kaya tayo nagkakaroon ng mga anxiety, depression, kaya tayo natatakot, kaya tayo nagwo-worry. Nagsisimula po yan sa utak. So dapat bantayan po natin yung utak natin. Sa pamamagitan po niyan, mas lalo nating mababantayan yung ating mga puso. Huwag mo hayaan na pumasok yung mga negatibong kaisipan sa isipan mo. Kasi once na pumasok na yan, yung mga negatibong kaisipan na, ibig sabihin na atake ka na ni Satan. Hindi ka pala nga atakihin niya. Once na nag-worry ka na, once na pumasok na yung depression sa'yo, ibig sabihin, na-atake ka na ni Satan. Hindi ka pala nga atakihin ni Satan. Kasi pumasok na eh. Ngayon, mas lalo na lang madedevelop yan habang tumatagal yung panahon. Kaya dapat, sa una pa lang, bantayan mo na bago makapasok yung depression, yung anxiety, yung takot. Bantayan po natin yung isipan natin. Ano pa? Number 2, guard your mood. Tignan mo yung katabi mo. Moody ba yan? Yung mamaya galit, tas mamaya okay na, nakangiti. Tas okay na naman, tas mamaya. Guard your mood. Ano ba to? Emosyon. Bantayan natin yung bawat emosyon natin dahil kapag mahina ang emosyon mo, tuwang-tuwa si Satan. Kaya nga tingnan nyo, di ba?
Kaya siya humihingi ng tawad, kaya humihingi ng pasensya. Sinasabi, pasensya ka na, nadala lang kasi ng emosyon. Nadala ng emosyon. Kaya mga kapatid, huwag kayo magpapadala sa emosyon. Dahil yan din yung ginagamit ni Satan para masira yung buhay mo at masira yung pamilya mo. Bakit? Kasi kapag pinairal mo yung emosyon mo, nakokontrol ka na yan. Pag naunahan yung emosyon mo at hindi naunahan ng pag-iisip mo, wala na. Patay ka na dyan. Pag naunahan ng galit, wala na. Tapos. Pag naunahan ng selos, tingnan mo katabi mo. Seloso ba yan? Pag naunahan ng tampo, minsan doon na nangyayari eh. Wala na. Hanggang sa lumaki na yung problema. Diyan lang nagsisimula yan sa malit na ganyan eh. Tingnan nyo, hanggang sa lumaki yung problema. Napansin nyo? Bakit? Inalaw nyo na makapasok si Satan. Maatake kayo sa pamamagitan ng mga mood. Sa pamamagitan po ng mga emosyon natin. So dapat mga kapatid, tandaan nyo to. Kapag gagawa kayo ng desisyon, make sure tama ang inyong emosyon. Uy, ganda nun ah. Magkaray, mga bars. Bars. Bago gumawa ng desisyon, dapat tama ang emosyon. Bakit? Kasi pag nadala ka ng emosyon, doon mo masasabi, sorry, nadala na kasi ng emosyon. Kaya dapat mga kapatid, kunwari, bago ka magdesisyon, alisin mo muna yung galit. Bago ka magdesisyon, alisin mo muna yung tampo, yung selos. Bago ka magdesisyon, dapat hindi ka muna gutom o inaantok. Totoo po yan mga kapatid. Kasi pag nagdesisyon ka ng inaantok at gutom, kasama po yung emosyon mo. Di ba sino to pag gutom, magagalitin? Di ba minsan, yung mga girlfriend nyo, asawa nyo, minsan ang nakasimangot na gano'n, pero pag pinakain mo lang, okay na yung mood. So bago kayo gumawa ng desisyon sa mag-asawa, di ba, pakainin mo muna yung asawa mo. Sigurado, may ano yun, may effect yun. Tapos bigyan mo ng ayuda. Lalong epekto yun. Ayudahan mo lang. Amen? Di ba? Kasi, yun nga eh, ang point dun is yung mood. Kung gagawa ka ng desisyon mag-asawa, make sure okay yung mood ng asawa mo. Hindi lang po sa babae, pati rin sa lalaki, syempre. Amen po ba? At kapag okay yun, okay kayong dalawa, at huwag kayong magde-decide ng inaantok. Inaantok, yung pagod kayo, stress kayo. Hayaan nyo muna na maka-refresh kayo, or maging okay yung physical nyo, and then, dun ulit kayo gumawa ng desisyon. Kaya somehow, di ba, may mga, syempre, nakalakihan tayo sinasabi natin, huwag nyo hayaan na matapos yung gabi nang hindi kayo okay. Eh, paano kung antok na kayong dalawa? Baka mas lalo pang maging, problema? Ay, hindi! Stress kayo pareho, tas doon nyo aayusin, pipilitin yung ayusin, kahit antok na kayo. Di ba, ganun yung mga nakalakihan natin, mga nagsasabi, huwag nyo hayaan na matulog kayo nang hindi kayo okay. Eh, kung inaantok na kayo, gusto nyo pa rin ayusin, ang hirap kaya mag-ayos. Nang antok ka, pagod na pagod ka, galing ka sa trabaho, di ba? Pwede rest muna tayo, pahinga muna tayo. Ayusin natin bukas okay na yung mood nyo. Pero depende pa rin yan sa situation, no? Hindi ko sinasabing hindi sa ng pagkakataon. Yung iba, syempre, ayusin nyo, okay. Pero hanggat maaari, yun nga po, ayusin natin. Pwede namang magpahinga muna saglit. Baka pagod lang tayo, kaya tayo nag-aaway. So, ayusin natin yung mood. Kasi, pag nagsimula na yan dyan, nakikita ni Satan. Kasi yun yung gustong sirain talaga ni Satan, pamilya, una pa lang. Garden of Eden, di ba? Mag-asawa agad yung... Hindi naman si Adan lang eh. Mag-asawa. Kaya, guard our heart sa pamamagitan po ng mga mood natin. Ano pa? Guard your mouth. Napatingin yung isa sa asawa niya, guard your mouth daw. Guard. Bantayan natin yung mga bibig natin. Ano yung una? Guard your mind, your, ano pa isa? Mood, your mouth. Alam nyo yung mouth, isa sa pinakamakapangyarihang parte ng katawan natin ay dila. Dila natin. Bakit? Kasi dyan, lumalabas sa bibig natin kung ano yung mga salita. At yung mga salita, madalas, ay hindi magaganda. At kapag nakapagsalita ka ng hindi maganda, ala na, yan na. Diyan nagsisimula yung mga hindi rin magaganda. So, ingatan din po natin, bago tayo magsabi, make sure pinag-isipan muna natin yung... Kasi pag nalabas mo na yan, wala nang balikan yan. Yun na yun. Kung ano yung sinabi mo sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa anak mo,
Lalo na kapag bata pa yan, sinabihan mo ng di maganda, lalaki yan ng, yun na yung kinalakihan niya, hindi rin maganda. So, magkakaroon ng depression yung anak, malulungkot. So, bantayan po natin yung mga bibig natin. Huwag yung basta walang preno. Iba ganun, walang preno eh. Pag magsalita, dapat pinag-iisipan muna po natin yung ating sinasalita. And last, pang-apat, guard your move. Yung bawat ginagawa mo. So dapat sa bawat ginagawa mo, ang sabi nga, nag-glorify yung Panginoon. Yung ginagawa mo dapat nakakalugod sa Panginoon. Dahil kapag di yan nakakalugod sa Panginoon, papasok si Satan sa buhay mo. Pero kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, sabi nga, whether you eat or you drink, kahit yung pag-inom mo at pagkain, dapat nakakalugod sa Panginoon yan. Dapat nag-glorify yung Panginoon. At kapag hindi, mapapasukan ka ng kaaway. So dapat din, mga kapatid pala, ang point ko dito, dapat gumagalaw ka. Hindi ka idle. Yung walang ginagawa. Dahil kapag wala kang ginagawa, dyan papasok si Satan. Si David nga di ba? Kaya siya nadali ng kaaway. Kasi, wala siyang ginagawa. Na dapat nandun siya sa battle. Pero nandun lang siya sa bubong. Ayun, nadali ni Satan. Yun pala, mga kapatid, no? So dapat pala, meron tayong ginagawa. At yung ginagawa natin, nakakalugod sa Panginoon. So kung gusto pala nating mapagtagumpayan o gusto nating madepensahan yung sarili natin, kumilos tayo sa Panginoon. Kasi once na kumikilos ka sa Panginoon, once na nagmi-ministry ka sa Panginoon, hindi ka magagalaw ni Satan, hindi ka niya malalapitan. Kasi may ginagawa ka sa Panginoon. Ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Nag-glorify mo yung Panginoon sa ginagawa mo. Amen po ba? So dapat naglilingkod po kayo sa Panginoon. Kasi Kristiyano ka na. At ikaw ang aatakihin ni Satan. Ngayon kapag di ka naglilingkod sa Panginoon, wala kang depensa. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, depensa yan. Para hindi makalapit si Satan sa'yo, hindi ka niya maatake basta-basta. Dahil may ginagawa ka sa Diyos. Kaya simula po ngayon, dapat meron na kayong ginagawa sa Diyos. Amen po ba? Iba, amen. Bahala kayo, sinabihan ko na po kayo, nag-warning na ako sa inyo. Yan po madalas sarado yung isip natin Pero hindi natin ginagawa. Pero mga kapatid, ito po ang warning sa atin ng Panginoon. Hindi po ako nakasalita dito. Hindi. Ang naririnig nyo po ay mensahe ng Panginoon. So mga kapatid, guard our heart. Ano po ulit yung apat na dapat bantayan natin? Simple lang po, 4 na M. Mind, mood, mouth, and our moves. Marami. So, mga kapatid, ito po yung unang dapat gawin natin. Depensa. Kailangan, bago ka sumabak sa labanan, dapat alam mo may depensa ka. Hindi pwedeng open ka lang. Dahil kapag open ka, wala. Delikado ka. Maatake ka ni Satan. Mabilis kang atakihin ni Satan. Dahil pangalawa, ito na po yung second point natin. Pagkatapos mo mag-wear ng armor of God, we need to wrestle against the enemies. So hindi lang pwedeng magsusuot ka lang ng armor and then, ayain mo lang. Alam mo yon, yung mga bata dati, nung elementary kami noon, pag mag-aaya ng suntukan, ganun lang. Nag-iikutan lang sila, nag-ayaan lang, ganun lang. Pero hindi talaga naglalaban. Kasi takot din suntukan nga kayo ng kuya ko. Mga ganun lang. Wala lang, nag-aanuhan lang sila. Nagyayabangan lang. Hindi ganun. Pag lumaban tayo, nasa battle tayo, hindi pwede na. Pag nagsuot ka ng armor mo, okay ka lang, nakatayo ka lang dyan. Sabi mo ko sa Satan, Ay, hindi masisindak si Satan doon. Ang sabi ni Apostol Pablo, pagkatapos mong magsuot ng armor of God, ang sabi dito, verse 12, balikan nga natin, ang sabi dito, for we do not wrestle against flesh and blood. Ibig sabihin, nakikipagbuno tayo, nakikipaglaban tayo. So makikita po natin dito, ang sabi niya sa una, hindi tayo nakikipaglaban against flesh and blood. Ibig sabihin, hindi po talaga literal. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi tayo dito nakikipagsuntukan, hindi tayo dito nakikipag-away. So pinapakita dito ni Apostol Pablo na dapat hindi ka mag-focus sa kaaway mo. Mahalin mo ang kaaway mo. Sino yung tunay mong kaaway? Ito, inulit-ulit niya. Sinabi niya dito, or in short, yung darkness. Si Satan. So yun po dapat doon tayo mag-focus kasi ang madalas nangyayari, nakafocus tayo doon sa kaaway natin ngayon, sa tao. Nakafocus tayo doon sa kasamaan natin ng loob. Kapag ganyan yan, wala kang kapatawaran sa puso mo, pasok si Satan sa buhay mo. Lagot ka. Yan yung gustong-gusto ni Satan. Wala kang, kumbaga hindi ka nagpapatawad.
So kapag di ka pa, walang kapatawaran pa sa puso mo, delikado ka. Kasi hindi, ang sabi malinaw, hindi yan yung kalaban natin. Ang sabi nga ni Jesus, mahalin mo yung kaaway mo. Kaya mong mahalin kaaway mo? Sana. Medyo. Pero huwag kang mag-focus doon. Yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Huwag kang mag-focus dyan dahil kapag nakafocus ka dyan, sa tao na yan, wala. Hindi mo alam, inaatake ka na ng Satan, pero nakafocus ka sa ibang kalaban. Hindi po ganun, mga kapatid. So, malinaw po, we are not fighting against flesh and blood. Hindi po yan yung kaaway natin. Ang kaaway natin, malinaw, ay si Satan at yung mga kampon ng kadiliman. Yan po yung kaaway natin. Kaya lang ang problema dito, ang hirap kasi ng kalaban na to, hindi mo nakikita. Di bali sana kung yung nakikita mo Kaya nga nangyayari, ang kinakalaban mo, yung nakikita mo. Kasi yun yung nakikita mo. Pero hindi yun Kasi sabi kasi ng Diyos, ang sabi sa Bible, walk by faith, not by sight. Pag nag-walk ka by faith, dun mo mas makakalaban yung kaaway mo. Yung kalaban mo, kung sino yun? Sino yun? Si Satan. So kailangan pala, bago mo makalaban yung si Satan, kailangan mag-walk by faith ka muna. Kasi hindi mo nga nakikita unseen world yun Kung wala kang ganun, wala kang faith, ay sigurado, mahirapan kang labanan sa Satan. Kasi sang sabi dito, kaya nga itong ginamit kong itong ginamit ko na version ng Bible. Sabi, wrestle. Wrestle. Ano ba ibig sabihin ng wrestle? Ibig sabihin to, nakikipagbuno. Sino dito mahilig sa wrestling? Wala palang wrestling fan dito. Diba? Dati kasi, ngayon medyo hindi na. Dati nanonood po ako ng wrestling. Smackdown, Raw, yung ganyan. So, kaya ginamit ni Apostol Pablo yung wrestling o yung wrestle, kasi during that time, panahon po na yun, doon nauuso yung Olympics. Kaya nauso po yung Olympics ngayon. Panahon pa lang nila Apostol Pablo, meron na pong Olympics. Lalo na po sa Corinth, usong-uso po dyan yung Olympics at mahilig po sila sa mga labanan. Kasama na nga po dyan yung wrestling, bunuan. So noon pa man, meron na pong wrestling. Pero iba na yung wrestling ngayon entertainment na lang Kumbaga, scripted na. Pero ang point dito, bakit ginamit ni Apostol Pablo yung wrestle? Kasi yung wrestle, mga kapatid, kung papansinin nyo, kung nanonood kayo ng wrestling, yung labanan po na ito, kumbaga, malapitan. Personal yung labanan. Ibig sabihin po niyan, talagang, minsan nagyayakapan pa sila, talagang ilalak mo pa yung leeg niyan, mga ganon. Ibig sabihin po nun, personal yung labanan nung dalawa. At malapitan po siya, close yung labanan. Hindi po siya long range. Ang labanan pala kay Satan, malapitan. So hindi ka atakihin ni Satan sa malayo. Ang atake sa'yo ni Satan, wrestle lalapit siya sa'yo at bubunuin ka niya. Magbubunuan kayo. Kasi pag sinabing long range, yan yung mga barrel, yan yung mga archery. Ganun yung long range, yun yung labanan. Pwede po yun, nasasabi nating battle yun. O war, malayuan. Pero hindi ang sinabi ni Apostol Pablo, wrestle, ibig sabihin, malapitan, close. Nakuha niyo po? So ganyan po, in-explain ni Apostol Pablo na yung labanan natin spiritual ay parang pagbubuno. Malapitan. Kaya nga si Satan, sabi niya, aali-aligigid lang yan sa paligid. So ibig sabihin, pwede ka na matakihin ni Satan sa malayo Di ba? Kahit pag nakita niya, pero hindi. Ang sabi, aali-aligid lang yan. Kailangan, lalapit siya. Lalapit siya sa'yo and doon ka niya aatakihin. Wrestle, malapitan. Kaya nga po ito sa Eva at Adan, malapit po yun. Noong nasa Garden of Eden, malapit yung laban ng spiritual nun. Si Jesus, nung nasa wilderness, linapitan din po siya ni Satan. Kasi po, si Jesus, bilang tao, kasi susubukan niya Hindi lang po bilang Diyos. Bilang tao, titignan niya, teka, 100% man ka rin. Tingnan natin kung mahuhulog ka sa patibong ko. So, pero nakita naman natin, hindi na pagtagumpayan. Pero ang point ko po dito, mga kapatid, mag-iingat kayo. Hindi nyo alam, si Satan, binubuno na pala kayo. Akala kasi natin si Satan, sa malayo lang yan. Ang akala pa natin, nung lumaki tayo, si Satan nasa impyerno. Wala po sa impyerno si Satan, nasa bahay nyo. Totoo po. Kasi pag nasa bahay kayo, mag-isa kayo, at nag-iisip na kayo ng kung ano-ano, pumapasok po si Satan dyan. Seryoso po. Lalo yung mga nagdo-dorm, yung malalayo, solo lang kayo dyan,
Diyan po kayo atakihin ni Satan. Kasi solo kayo eh. Kaya mag-iingat po kayo. Pero ang point ko po dito, mga kapatid, hindi ka atakihin ni Satan ng malayo. Lalapit siya sa'yo. Minsan, hindi mo pa alam. Bakit? Hindi ka kasi nagwo-walk by faith. Nagwo-walk ka by sight. Paano mo malalaman na si Satan, inaatake ka na? Kasi nagwo-walk ka by faith, by sight eh. Nakafocus ka sa labas eh, sa mundo eh, sa kaaway mo sa labas. Hindi ka nakafocus sa mga espiritualidad. Kaya mga kapatid, we need to wrestle. So, ibig sabihin, kapag wrestle, lalaban ka. Hindi pwede naman ikaw lang yung i-wrestle ni Satan. Ang sabi, nagre-wrestle tayo, nakikipag-fight tayo sa iba pong translation, we're fighting. We're not fighting against flesh and blood. So, ibig sabihin, lalabanan mo si Satan. Amen. Kaya nung labanan si Satan? Actually, si Satan, pogi yan. Matipuno. Maganda ang itsura ni Satan. Akala nyo, yung nakikita nyo sa internet, yung pangit, hindi ganun ang itsura. Maaatake ba si Eva at Adan kung pangit si Satan? Pogi yun. Baka napugian si Eva. O, ito yung prutas oh. Ibig sabihin, maganda itsura niya. Ano man po itsura niya, kung ano man po yan, kung ahas man yan, cute yan, basta ganon, maganda. Kung pangit yan, ay, layo ka sa akin. Kaya nga sabi, di ba, si Satan, he can disguise as an angel of light. Minsan, akala mo, anghel. Tingnan mo katabi mo. O, wala akong sinasabi. Sabi ko lang, tingnan mo lang katabi mo. Ganon si Satan. Ipapakita niya, okay siya, maganda siya, gwapo siya. Talagang malangi. Anghel naman kasi talaga siya eh. In the first place, talagang babalikan nyo, isa sa pinakamagandang anghel sa langit. Yung katawan niya talagang pang-musical. Nangunguna po siya sa pag-aawit. Kaya mag-iingat po yung mga nasa worship team dahil ang inaatake po ni Satan ay yung mga nasa worship team. Dahil siya po ay dating nasa worship team. At worship leader po siya. Kasi kayo yung ginagamit ni Lord eh. Ingatan nyo yung inyong mga heart. Mas lalo nyo i-guard yung heart nyo. Now, my point here is, si Satan, kailangan po, marunong din kayong mag-discern. Yan po yung tinalakay natin last week, di ba? Connected tayo. Marunong kayong i-discern. Teka, si Satan ba to? Gawa ba to ng kaaway? Kasi pag marunong kayo, para po ma-open yung discernment nyo, kailangan talaga yung faith eh. Kasi kung wala yan, mahirapan kayong discern kung kay Satan ba yan o hindi. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi mo na alam kung kay Satan ba yan o sa Diyos yan. Lalo sa social media. Sa mga napapakinggan mo ng mga message, sa mga nakakapinggan mo ng mga prophets, minsan magugulat ka, paano niya nahulaan yun? Propeta ba to ng Diyos? We need to discern. Teka, kay Satan to ah. Hindi ako maniniwala dito. So yun po mga kapatid, kailangan alam natin yan. Paano mangyayari yun? Don't focus sa flesh and blood or sa mundo na ito. Mag-focus ka sa makalangit or doon sa espiritualidad. Mag-focus ka sa Diyos. Para ma-discern mo yung mga bagay-bagay sa mundo na ito na si Satan na yung nangunguna. Ano pa? Paano mo atakihin si Satan? Kanina meron tayong armor, di ba? Ang pag-atake kay Satan, simple lang. Bible. Word of God. Paano natin nalaman yon? Bumalik ka lang nung inatake si Jesus ni Satan, nung tinempt si Jesus. Anong ginamit niya? Word of God. Kaya nga napanggit nyo ilang beses yung repetition ni Jesus na word, it is written. Ano yon? Word of God. Kaya kapag inatake ka ni Satan, sabi mo, Satan, it is written. Ang tanong, anong nakasulat? Sabi ni Satan. Yabang mo pa yun, Satan, it is written. Sabi ni Satan, ano nakasulat? Basta, it is written. Jesus wept. Yun lang alam. Ang point ko dito, dapat may alam ka sa Bible. At hindi mo lang basta alam ang Bible, sinasabuhay mo yung Bible. Dahil si Satan mismo nagbabasa at alam ang Bible. Totoo po. Kasi actually magaling kalaban to si Satan. Nung lumapit siya kay Jesus, gumamit siya ng verse. Out of context nga lang. Pero gumamit siya ng verse. Ibig sabihin, kumuha siya sa Bible. Alam na si Satan ng Bible. Actually, kahit ibang religion nagbabasa ng Bible.
So pare-pareho lang tayo nagbabasa ng Bible. Kahit atheist, nagbabasa yan ng Bible. Ang pinagkaiba lang natin mga Kristiyano, sinasabuhay natin yung Bible. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. So kung di mo sinasabuhay yung Bible na binabasa mo, kapareho mo lang si Satan. Binabasa lang. Kapareho mo lang ibang religion, binabasa lang. Hanggang dun lang, basa lang. So, para maatake mo si Satan, kasi babatuhan ka rin ng verse ni Satan eh. Magre-rebat sa'yo yan. So, ikaw, anong re-rebat mo? It is written. Dapat marunong kang rumibat. Pag inatake ka ni Satan sa depresyon, ay, wala kang kwenta. Ay, wala kang mahina ka. No, it is written. I am a child of God. O, diba? Alam mo yun, nare-rebatan mo siya. I am more than a conqueror. Ano? Ano? Diba? Ganon. Wala magagawa sa Satan. Kasi alam mo yung nakasulat, alam mo kung sino ka, alam mo yung identity mo. Yung iba, oh, grabe, wala nagmamahal sa akin. No, you are loved! It is written. Amen po ba? So dapat mga kapatid, nagbabasa tayo ng Biblia. Yun lang naman pala eh. Para hindi ka basta-basta maatake ni Satan, para malabanan mo si Satan, bukod sa depensa na meron ka, marunong kang umatake. At yung pag-atake mo, gagamitin mo yung salita ng Diyos. Yun po yung sword natin. Inarawan po yung Word of God sa isang sword. So, ibig sabihin, gamitin mo yung sword na yan kay Satan. Yung Word of God na yan kay Satan. Nang mapagtagumpayan mo yung gawa ng kaaway. Tingnan nyo sina Eva at Adan. Alam naman nila yung Word of God. Narinig nila. Huwag yung kainin yun. Yun yung Word of God. Malinaw. Narinig nila, alam nila. Pero hindi nila sinabuhay. Kinain pa rin nila yung prutas. Minsan ganun tayo eh. Alam ko naman, naririnig ko naman every Sunday. Nababasa ko naman sa Bible. Pero kapag dumating na si Satan, wala na, tameme na. Sa totoo lang, magaling kasi si Satan talaga eh. Kaya naaatake yung mga tao. Kahit mga Kristiyano, kahit pastor pa yan. Kahit sino pa yan. Magaling kasi si Satan, aminin man natin or hindi. Dahil yung talento niya, yung galing niya, nung bumagsak siya sa lupa, hindi nawala yun. Ginamit niya lang sa kasamaan, lahat ng kapangyarihan niya at meron siya nung nasa langit siya. Hindi po nawala yun. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, mag-iingat kayo sa music dahil nasa music industry si Satan. Yung mga pinapakinggan nyo. Pansinin nyo po yung mga pinapakinggan nyo ngayon. Yung mga concert na pinapanood nyo. Lantaran na po. Kaya mga kapatid, mag-iingat po tayo. Mag-iingat tayo, lalo ngayon sa panahon natin ngayon, malapit nang dumating si Jesus. Ang dami, hindi lang double time, triple time ang ginagawa ni Satan para lahat tayong mga Kristiyano masama niya sa impyerno. Para tayo ay mapahamak. Kaya mga kapatid, ang dapat nating gawin, gamitin natin ang Bible at pag ginamit natin yung Bible, magpasubmit ka sa Panginoon. Yun po yun. Hindi lang magbasa ka ng Bible. Kasi yung iba inuutos lang, magbasa kayo ng Bible. O ano nang pagkatapos nun? Submit to the Lord. Kung anong binasa mo, magpasubmit ka dyan. Sila Eva at Adan hindi nagawa yun eh. Alam lang nila yung word. Huwag niyong kainin. Hanggang doon lang. Pero hindi sila nag-submit sa Panginoon. Ano nangyari? Nahulog sa kasalanan. Pero kung magsasubmit ka sa Panginoon, ito po yung sinasabi sa James chapter 4 verse 7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Kung ginawa po ni Eva at Adan, nung una pa lang, edi sana umalis na yung si Satanas na yan. Pero hindi eh. Si Jesus ginawa niya yon. Alam niya yung word at nag-submit siya sa Father. Kaya itong si Satan umalis. Walang nagawa. Ganon din po yung gawin natin. Submit yourself to the Lord. Read your Bible. Plus, submit yourself. Hindi lang basta read your Bible. Kasi kapag read lang ng Bible, sabi ko lahat pwede magbasa ng Bible. Pero hindi lahat nagsasubmit. Si Satan nga may pananampalataya, nanginginig pa daw eh. Eh kayo, nanginginig lang. Walang pananampalataya. Hindi mga kapatid, dapat yung pananampalataya natin, tunay at totoo. Sa pamamagitan po nun, mas madali po natin makikita yung labanan. Mas makakapag-wrestling po tayo. Grabe, wrestling talaga. No? Ito ginamit eh. Wrestle talaga eh. Pero ang sabi nga ng kalaban, you can't see me. John Cena, di ba? Hindi mo talaga siya makikita kapag di mo binuksan yung spiritual eye mo. Paano mo mabubuksan yon? Have faith. Faith in God. And madidiscern mo. Satan, lumayo ka. Sa totoo lang mga kapatid,
Si Satan, walang magagawa na sa buhay natin yan. Bakit? Ito po yung third point. Kasi we need to win the battle. Why? Pagtatagumpayan natin ang battle. Actually, mga kapatid, tagumpay ka na sa battle. Bakit? Dahil kay Kristo. Ngayon, okay, lilinawin ko. Lagi natin naririnig yun, tagumpay na ako kay Kristo. Magiging tagumpay ka lang kay Kristo kung mananatili ka kay Kristo. Pero kung pag ganyan-ganyan ka, ay dito kay Kristo ako sa linggo. Ay sa Lunes hanggang Sabado, dito ako sa mundo. Hindi mo pagtatagumpay yung laban kung ganun ka. Hindi ka consistent. Dapat manatili ka kay Kristo dahil wala kang magagawa kung wala ka kay Kristo, kung layo ka kay Kristo. Hindi mo mapagtatagumpayan yung laban na yan spiritually kung layo ka kay Kristo. Ang sabi nga kasi, diba, spiritual yung laban eh. So kahit ano pang weapon na gamitin mo kay Satan, kahit gaano ka pang kalakas, walang magagawa yan. Kahit ano pang equipment na gamitin mo dyan, kahit gaano ka-advance yung technology, kahit gamitan mo ng AI yan, walang magagawa yan. Dahil ang labanan is pang-spirituality eh. Hindi po physical. So dapat mga kapatid, nakafocus tayo sa espiritu natin. Kung paano po natin lalabanan itong kaaway natin. Ngayon, matuwa po kayo kung kayo ay inaatake ni Satan. Pastor, bakit naman kami matutuwa? Inaatake na nga ni Satan, matutuwa pa kami. Yoks, ano yun? Walang ganaon. Kristiyano kami, atakihan. Hindi. Matuwa kayo kasi sa pamamagitan ng pag-atake sa inyo ni Satan, yan yung nagsasabi na kayo ay anak ng Diyos. Dahil ang inaatake ni Satan, mga anak lang ng Diyos. So kapag inaatake kayo ni Satan, ibig sabihin niyan, nasa tama kayo landas. Magtaka kayo kung di kayo inaatake ni Satan. Magtaka kayo kung di kayo inaatake. Dahil kung di kayo inaatake ni Satan, may something sa inyo. Baka, kaibigan nyo si Satan. Sabay pa kayong maglakad. Ba't ka atakihin kung kaibigan ka niya? Pwede na lang kung backstabber yan. Di ba? Thanks. So, ibig sabihin po niyan, kailangan, dapat, maging ano po tayo, maging handa po tayo dyan. Kasi alam natin na itong si Satan, na andyan lang po yan. Sabi ko nga sa inyo, pag nandito kayo sa church na to, and then lumabas kayo, nag-aabang sa inyo si Satan. Hinihintay lang kayo niya. Kanina, sabay kayo maglakad niyan. Hintayin kita pagkatapos ng service, ha? Nandiyan lang yun, inaabangan lang kayo niyan. Kasi ayaw niyang pumasok dito, eh. Hindi nyo lang nakikita. Akala nyo lang wala. Pero meron. Meron po kayong kalaban. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, be thankful kung may pag-atake si Satan sa inyo. Bakit? Kasi si Jesus. Atakihin nyo ni Satan kasi si Jesus malapit sa Ama. Amen po ba? Si Eva at Adan, alam niya na malapit sila sa Diyos. Kasi nakakausap nila yung Diyos nung una, and then talagang close yung relationship ni Eva at Adan sa Diyos. Eh nakita ni Satan, malapit yung relasyon mo, papasok nga ako sa eksena. So ibig sabihin pala, ang sign na kayo ay malapit sa Diyos at anak kayo ng Diyos kapag matindi yung atake ni Satan sa buhay nyo. Sa pamilya nyo, sa buhay nyo, sa ministry nyo. Gusto niya kasing sirain yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Yun lang naman yung goal niya eh. Sirain niya eh. Pero huwag ka magpapadala doon. Dahil, tagumpay ka na. Kung mananatili ka kay Kristo, ang sabi, if you remain in Him, di ba? Pag di ka nag-stay sa Diyos, wala kang magagawa. Kailangan manatili ka sa Kanya para ikaw ay magtagumpay. Ngayon, ang sabi kasi, wrestle, di ba? Ang battle mo ngayon individually, yung battle nyo po ngayon individually, laban nyo po yan. Ulitin ko, laban nyo po yan kung ano man po yung pag-atake na ginagawa sa inyo ni Satan, sarili nyong laban yan. Kaya dapat kayo ang lumaban dyan. But the good news is, sino ba nagsabi na yung labanan na ito, wala kang kakampi? Sino ba nagsabi na solo mo yung laban lang? Kasi, madalas, kaya tayo bumabagsak, kaya tayo nanghihina agad, kasi sinosolo nyo yung laban na akala nyo, laban ko to. Hindi po, mga kapatid. Laban nyo yan pareho
ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin yung Panginoon. Kasi, tignan nyo po balikan natin yung binasa natin. Ang kalaban nyo, hindi lang isa. Tignan nyo po yung grammar. Ang sabi dito, but, for we do not wrestle against flesh and blood, but against, sabi, principalities with S. Against powers. Against the ruler of the darkness of the age. Rulers, may S din. Against the spiritual host with S of the wickedness in the heavenly places. So, ibig sabihin, ikaw versus yung mga kung sino man yan. Ang dami. Ang dami mo walang kalaban, tapos susuluhin mo? Pero babasa kayo ng dapat sa hermeneutics sa mga nag-aaral, yung grammar, dapat nababasa nyo rin yun para mas maintindihan nyo yung binabasa nyo. Pero ang point ko po dito, akala mo kasi isa lang kalaban mo, sa Satan lang eh. At yan, sabi, with power sila. May kapangyarihan ka ba? Wala kang kapangyarihan, pero may Kristo ka sa buhay mo. May kakampi ka, at yung Kristo na yon makapangyarihan, kayang-kayang talunin lahat ng kalaban na yan na sinasabi po ni Apostol Pablo. Amen? Hindi ka nag-iisa sa battle mo. Kumbaga sa wrestling, balik tayo. Sa illustration ko sa wrestling. Sa wrestling, may tag team match po dyan. Sa wrestling, alam mo yon yung naglalaban kayo, pero yung isa nasa may ringside or corner. Nandun siya. Tapos, nag-aabang yan. Kapag ikaw, medyo, kumbaga, malapit ka ng matalo or nanghihina ka na, ang gagawin niya, makikipagtag ka. At siya naman yung lilipat sa laban para talunin yung kalaban mo. So, nai-imagine ko, ganun po. Kapag nanghihina na kayo, lumapit kayo kay Kristo, makipagtag kayo sa Kanya, siyang bahala sa laban. He will fight for you. Amen? Huwag mong solohin ang laban. Hindi lang sa'yo yan. Oo, laban mo yan. Pero hindi lang sa'yo. Tandaan mo, may kakampi ka. Basta manatili ka kay Kristo. Ngayon, kung di ka mananatili kay Kristo, sino yung katatag mo? Kanino ka lalapit? Sino magiging kakampi mo? Kaya dyan magsisimula yung pagkatalo mo. Kaya dapat, kung gusto mong manalo, at gusto mong maging victorious, manatili. Yun lang naman yung susi. Manatili ka kay Kristo. Amen po ba? It's okay minsan bumagsak, mag-fail. Bakit? Ibig sabihin ba doon, talo ka na? Hindi porket bumagsak ka, talo ka na. Tumayo ka. May kakampi ka. Ibigay mo yung laban na yan sa Panginoong Yesus. Dahil yung Panginoong Jesucristo malakapangyarihan. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang magagawa yung kaaway sa Kanya. Amen po ba? So yun po mga kapatid. Si Jesus lang pala. Si Jesus lang yung magiging katulong natin. So ang sabi po dito sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord Himself will fight for you. Ang sabi dito, ito yung gusto kong, kinuha ko itong magandang translation na to eh. Sabi ulit, Exodus chapter 14 verse 14, the Lord Himself will fight for you, just stay calm. Wow. Parang ganun nga. Lord, ikaw ang lumaban. Dito lang sa tabi. Nag-stay ako dito. Titingnan ko kung paano mo lalabanan yung battle na to. Muli mga kapatid, laban mo yan. May part ka dyan. Pero huwag mong kakalimutan na naandyan si Kristo para tulungan ka sa laban na yan. Just remain in Him and He will remain in you. Connected ka dapat sa Diyos. Kung gusto mong lumaban, mapagtagumpayan ng laban, dapat connected ka na sa Diyos. Bakit? Dahil once na kinonect mo na yung sarili mo sa Diyos at hindi ka na umalis sa Diyos, hindi pa man natatapos yung laban, tagumpay ka na. Hindi pa man natatapos yung laban, tagumpay ka na. Alam mo na, confident ka na. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit anong pinagdadaanan mo, alam mo, tagumpay ka na, hindi dahil sa sarili mong lakas or kung sino ka man, dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo lang. Wala kang magagawa kung wala si Kristo. At ba't natin nasabing tagumpay na tayo? Una sa lahat, dahil na kay Kristo ka, at alam na natin kung ano yung kapalaran ni Satan. Hindi naman natin sinasabing tagumpay na tayo dahil sinasabi lang natin tagumpay na tayo. Sinasabi po ng Biblia, tagumpay na tayo dahil kay Kristo at dahil alam na natin kung saan tutungo itong si Satan. Sabi po sa Revelation chapter 20 verse 10, then the devil who had deceived them was thrown into the fiery lake of burning sulfur, joining the beast and the false prophets. There they will be tormented day and night forever and ever. Yan po ang nagsasabi sa atin na tagumpay na tayo dahil kay Kristo. Dahil pinakita na yung future, talo na si Satan. Domini, ginagawa siya sa mundo natin ngayon, pero hindi mababago yung katotohanan na talo na siya.
At tayong na kay Kristo, tagumpay na. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon.